Hello guys, welcome back po sa ating channel. Nandito na naman tayo, may na-receive na naman tayong isang item. Ito po ay Bose Portable Home Speaker. Ito po ay may gumawa na at may mga kulang-kulang na parts, sabi ng may-ari. So, at this time, titignan natin kung ano yung gagawa natin. Kasi ang problema yata nito, ng oh wow, ito na nga, nakalabas yung panel, rubber panel. Okay, so natin guys, yun na, nakalabas yung rubber button, tapos andito naman yung panel button, tapos wala yung cap, naka base cap nya, wala, missing. Tignan natin kung ano yung condition ito. Saksakan muna. Yun. Ito yung problema niya. Blinking red. So at least mayroon siyang blinking. Kasi kung wala siyang power, malamang ginawa yung ibang technique na dito. Ayan na, tanggal na. So ang gagawin ko muna, i-install ko to, pabalik. Dito sa, ibabalik ko siya dito. Para ito ay ating maiayos. Tapos titingnan natin yung condition sa ilalim. Bago natin matanggal tong shell na to, ito po ay kailangan mo nang alisin. Medyo mahirap. May video na ako dito kung paano alisin to. Medyo persahan. Ow! Sabi. Yung iba naman madali lang. Meron din iba, mahirap. Oh wow, ayan. Persahan talaga. Oh! Mahirap, mahirap. Oh wow, ayan. Tanggal na siya. Tsaka natin ito remove. Ito na siya. Dito titingnan natin kung impact yung main board. Tigas. Okay. I think intact naman. Ayan, intact naman siya. Dapat yung butas nito at saka to ay magkatapat sila. Pwede kasi magkabaliktad siya. Kagaya nito, pasok pa rin siya. Pero pag tinignan mo, dito hindi naka-align. Baliktad lang natin. Ikot, ikot, ikot. Yun. Yan na siya. At saka dapat ito ay naka-ayos. Meron namang guide. Meron siyang guide. At saka ito, may guide. Nakita ko dyan yung guide na sinasabi ko. Ito. Tapos dito sa kabila meron din. Okay, balik ko na. Ayan siya. Tapos ito, meron din guide. Ito, ito dito. Yun. Tsaka natin ito balik. Ito, dito. Ganyan. Minsan naman ito, nasusobrahan sa tupi, ano? Binabalik ko ito ng konti. Ito, pambuka na siya. Ito, basag na. Okay, so babalik natin. Ganito. Ang pagbalik nito ay biglaan. 1, 2, 3. Yun. Yun. Kailangan mag-lock dito siya. Siya lock. Yan. Okay. Okay, balik na natin. Tapos double check. Kung blinking red pa rin siya. Ayan na, blinking red pa rin. At the same time, nilaw yung dalawang gilid. Babalik ko muna to. Madali lang install back to. Ganun lang. Tapos tingin din. Okay, ayan. Tapos ito may groove.
Ito yung groove. Kita, Jay? At may butas din dito, groove. Kailangan magkatapat sila. Ayan. Tapos kailangan mo dito ng solid na para i-press down. Press down natin. Ayan na siya. Ibalik natin maayos. Ganun din dito sa kabila, meron din groove. Pagtapatin lang natin yung groove, tapos press down. Yun, ito madali lang. Ayos na. Then next na gagawin natin, eto na, check natin yung condition ng kanyang battery at saka power board. Yung kanyang star screw, ito po ay 1, 2, 3, 4, 5 grooves lang to. 5. Tapos may butas sa gitna. 5 grooves. Ang gamit ko ngayon ay ST15. ST15. Kita ba, Jay? Ito. T15. Okay. Okay, so continue. Ito, kung hindi nyo maisuli ng maayos yung rubber nya, pwede namang lagyan ng dikit. Dikitan nyo po muna bago ibalik. At ang pagtanggal nito ay dahan-dahan lang. Kasi merong nakakabit na wire dyan. Ngayon, ang check natin yung condition ng battery. Kung meron ba siyang supply dito. Negative, positive, wala. Check natin yung physical battery sa ilalim. Physical battery. Ayun, meron ako ng sukat. Saan ka na? Gamitan natin ng digital para mas kitang-kita. DC. Kita ba, Jay? Opo. Ito, sundot tayo dito sa battery mismo. Tapos dito sa battery. Wow! 3.6 volts. Almost 3.7. Yung isa. Check natin yung isa. 3.6. Halos parehas. Meaning, yung ating battery ay good. Pero bakit ayaw? Saksakan natin ng charger. Charger. Okay. And then, sukatan natin ng supply. May nasukat akong 3.6 volts. Gamitan natin ng dala-dalawa yung tester ko dito. Analog at digital. May pumasok siyang supply, kaya lang mababa at saka nagda-drop. Tingnan natin kung okay yung battery, yung yung pinaka BMS nito. Kailangan mabuhay siya. Okay, so may problema yung BMS talaga. Wala, patay talaga siya. Sukatan ko ulit. Kasi kailangan mabuhay natin yung pinaka battery nito. Karoon ng supply dito. Wala siya. Subukan ko i-trigger. Wala talaga. May problema yung battery. Ayun guys, gagawin ko, i-repair ko muna yung BMS. After ko ma-repair yung BMS, i-check ulit natin mamaya. At meron akong special tools dito para sa BMS at saka kailangan ng computer. Ito po ay masyadong komplikado kaya hindi ko na ipapakita sa inyo. Okay.
Kaya guys, kung meron kayong ganitong speaker, tapos may problema kayo sa blinking red, huwag nyo basta-basta dalhin sa mga repair shop na hindi masyado kabisado yung item. Kasi sa halip na ang magiging problema mo lang ay konti, mangyayari ay mas lalong masisira. Kasi nga, trial and error ang gagawin nila pagka hindi kabisado. Ito yung gagamitin ko. Dito mayroong tinatawag na ground, yung DSS. Tapos mayroong serial data at saka serial clock. Yun lang yung ating gagawin dyan. So finally, nahihinang natin yung serial clock, serial data at saka yung ground. Itong positive ay naka-float lang yan. Tapos ito na, gagamit tayo dito ng aparato. Sorry po at hindi ko pwedeng ipakita ito sa inyo kasi masyadong komplikado. Ito ay binibigyan ko lang kayo ng idea para kung just in case gusto yung or plan yung mag-repair ganito. Kailangan nyo dito ng computer. Tapos mamaya i-check natin. Kung mapapansin nyo, sukatan ko lang yung pinaka-supply nya. Kita to. Positive. At saka to. Wala talaga. At hindi siya ma-detect ng aking PC. So ang gagawin ko, lalagyan ko ng supply. Ayan, ay sorry. Itong tester ko ay mayroong nilalabas na supply po yan, tolerable sa X1. May video din ako about sa tester, pwede nyo panoorin. Start ulit ng ating application. So wala, hindi pa rin siya mabasa. Tanggalin natin to. Yan. Ito yung cable na to ay connected dun sa pinaka mainboard. Ulit. Sorry. Cancel. Check ulit natin. Kailangan ma-detect nyo to. Pagka hindi, wala rin. Ayun, ma-detect na niya. Okay. Na-detect na siya. Good thing na na-detect na. Okay. Okay. May gagawin ako dito, mapapansin nyo to, babalik to pero saglit lang. At magkakaroon kasi ito ng supply. Ayun, tinanggal ko na, bumalik na agad. So tingnan natin kung may supply na. Ayun, buhay na yung ating battery. Meron na siya. Meron na siyang, tingnan natin dun sa digital. DC 7.3 volts. 7.3 volts. Buhay na yung battery. Pero problema nito, pagka kinabit ko uli itong connector, mawawala uli yan. May gagawin pa tayo dyan doon. So ang gagawin ko muna, ibalik ko muna to yung kanyang connector. Pero bago yun, patutulugin muna natin yung battery. Kasi hindi pwede natin basta-basta ikabit dyan. Test. So 7.3 volts. Ang gagawin ko dyan ay isa-shutdown ko muna yung ating battery. Ito guys ay sample lang na video to, no, na ganito gawin to, na alam niyo po na masyadong komplikado. Shutdown. Ayan na. Drop na yung supply niya, 2.4 na lang. Ngayon, ibabalik ko to. Yung kanyang connector. At titingnan natin kung kaya na yung buhayin yung pinaka-system. Okay, so tabingi. Kailangan nasa ayos to. Hindi dapat tabingi.
Pisilin nyo lang dito guys, para lumabas yan. Oh, wow, ang hirap. Okay. Yun. Lock. Okay. Ngayon, kanina may supply na siya. Pag sinaksakan ko to ng charger, ay sorry. Pag sinaksakan ko ng charger, saan ba yan? Ano siyang charger. So, siya natin yung ayan. So, blinking red pa rin yan. Blinking red. Pero may gagawin tayo dyan para mabuhay. So, gagawin ko dyan ay gamit tayo ng analog tester. Pero bago yan, double check natin yung supply sa tester digital. Sorry, ito 4.8, 4.6, 4.5 bumababa. Pababa siya. 3.6, 3.5 at ang condition ng system natin ay blinking red pa rin. Blinking red. Okay, so ang gagawin ko, kuha ko ng analog. Actually, pwede rin digital. Sukatan ko muna sa analog. Ayan na, drop na siya. Drop. Tingnan natin kung kaya mabuhay yung battery. Ito na yung gagawin ko dito. Itong pula na test prod nandito sa ground. At ito naman yung black ay sa positive. Tingnan nyo po yung kanyang yung gagawin ko. Sundutin ko lang to. Ayun. So tingnan natin kung magbukas. So okay, ayan na. Kung napansin nyo, nagkaroon ng blinking dito na white siya, hindi na red. Okay, so balik lang tayo doon. At tingnan natin yung supply. Sorry. So, bumalik ulit sa dati. Dropping. Ibig sabihin, mayroong abnormalities dito sa kanyang battery. Dropping. At yung blinking red niya ay bumalik. Okay. Yan, i-double check natin yung battery kung nagkaroon ulit siya ng fault. So far ay okay. So wala kasi wala na siyang supply. Hindi na mabasa ulit. Ganito na naman ang gagawin natin. Bubuhayin na natin yung battery. Ayun, hindi na siya mabuhay ulit. Wala na kasi nagkaroon ulit ng fault. Ang gagawin ko ay meron tayong settings na gagawin dyan. Okay. And then check natin kung okay na ulit. Kanina walang supply. Ayan, may supply konti. So ang gagawin ko dito ngayon ay gagawa ako ng settings doon sa battery. At yan ang masyadong komplikado na. Puputulin ko lang yung video na to at babalikan ko kayo mamaya kung paano yung pagka normal function ng battery na magbo-boot na to. Okay, yun na, may ginawa ako dito sa BMS nya. Tapos i-test na natin to. Ikabit ko na yung flex cable, yung speaker naman. Ito pa rin yung kanyang power board, pati yung battery yan pa rin siya. Wala tayong pinalitan dito.
Ito mamaya, pagbalik, maglalagay lang tayo dito ng raggy. Ikakat ko to, tapos paikot. Okay, so, tingnan natin kung gagana. Gagamit ako dito ng, pero bago yun, saksakan ko muna siya ng charger. Tingnan natin kung ano yung condition ng kanyang unit. Kung blinking pa rin. Ayan, blinking pa rin siya. So, baba ko lang muna to, kita. Blinking. Dahan-dahan lang dito kasi yung flex cable, lalagay na ako ng tungan dito sa ilalim. Ayan. Okay. Gagamit tayo ng analog tester. Check natin yung supply. Positive, negative. So, okay. Negative, positive. Ayan. Drop. Nag-drop siya. So, at tuluyan ang nag-drop. Dahil sa naayos ko na yung pinaka BMS ito, dapat pag trigger ko to ay magbubot na siya. Tingnan muna natin yung condition. Blinking red pa rin. Blinking red. Ito na, i-trigger natin yung battery kasi nga functional na yung ating battery, so dapat mag-boot na siya after ko na ma-trigger ito. Yun, so tingnan natin. Ayan na siya, blinking white. So antayin natin, babad lang muna natin yan. Ito na guys, nag-charge na siya, no? At kung makikita nyo, ayan, ano siya, nag-boot. Antayin natin mag-fully boot. After nito ay, ang gagawin ko ay update ko siya. Ang update nito ay sa computer. Battery, 47%. To start setup, download the Bose Music app. Volume ko lang. Off ko lang. So, ang ulit. Battery, 47%. So, 47% yung battery niya. Hindi pa pwede update to. Kailangan at least meron siyang 50% na battery. Antayin pa natin na mag-ano siya. Mag-charge. Pero bago yun, ang gagawin ko ay i-reset para ma-reset nito. Plus Bluetooth yata. Subukan natin. Kailangan nating i-reset. Tapos yan, magre-reboot siya. Tayo natin. Ayan na. Okay. Yun, nag-reboot na siya. Tapos mamaya iwan natin i-connect sa Bluetooth kung mag-connect siya. Ayaw. Bluetooth. Battery, 47%. To start setup, download the Bose Music app. Ready to connect. Meron siyang green dito, hindi ko alam. First time ko na-encounter. Blue, tapos green. Bluetooth. Checking time. Ito na, Bose portable home speaker. Air. Echo Reno 105G connected. Connected siya. Tignan natin yung music. Play. Look.
Tapos play. So yun na guys, functional na siya, no? Yun na lang, ang kulang na lang nito ay update. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko ito i-update. Madali lang naman i-update ito. Meron akong video din about sa update para at least ay mapabilis yung ating vlog. Yun lang, ang ginawa ko dito ay inayos ko lang yung panel, top panel. Wala tayong pinalitan kahit na ano. Nirepair lang natin yan. May mga settings lang akong ginawa dun sa BMS at working na siya ngayon. Ayan siya. So paalala lang, kapag mayroon kayong ganito blinking red, huwag nyong dalhin basta-basta sa repair shop na trial and error, kasi ito maselan talaga gawin to, hindi basta-basta. Ayun lang guys, no? So salamat sa inyong panonood at shoutout doon kay Sir Eric, nagtiwala siya sa atin. Sir, ito na yung unit ko, working na siya, may audio na, wala tayong pinalitan. Yung nga lang, may mga kulang-kulang na part, yung base port, wala siyang base port. Ayun, so thank you so much at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.